tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang, Luha. Oh, anak, ikaw pala. Halika, pumasok ka. Oh, bakit para kang pagod na pagod? Saan ka ba galing? Teka, may dinaramdam ka ba? Nito kasi mga nakaraang araw, inay, hindi maganda ang pakiramdam ko. Kaya nagpatingin ako sa doktor. Anong sabi? Siguro dahil dyan sa pagbubuntis mo. Oh, ano ba talagang problema mo? Ha? Anong sabi ng doktor? At ang lalim ng buntong hininga mo? May problema ka, no? Inay, meron ho. Ano sanang problema? Sa tingin ko naman good provider si Chris. May bahay na kayo. Hindi na kayo nangungupahan pa ng bahay. Sumasapat naman ang kita ni Chris sa mga bayarin ng kuryente at tubig. At nung nagkausap nga kami ng asawa mo nabanggit niya sa akin na sapat na ang ipon nito para dyan sa ipinagbubuntis mo. Oh, ano pa sana ang problema? Inay, hindi si Chris ang ama ng pinagbubuntis ko. Ano? Hindi talaga kumukupas ang ganda ng mata. Pagis na ulit. At teka, kanina ko pa napapansin, parang wala kang ganang makipag-usap sa akin. May problema ba? Meron. Anong problema mo? Buntis ako. Sino nga ba? Ano ba namang klaseng tanong yan? Siyempre, ikaw ang ama. Sasabihin ko ba sa'yong buntis ako kung hindi ikaw ang ama? Hanggang sa dalawa kaming tumatabi sa iyo sa kama at gumagalaw Walang sa iyo. hiya ka pala Kahit na dalawa kayong tumatabi sa akin sa kama, bakit hindi ko ba malalaman kung sinong ama ng dinadala ko, ha? Teka, sinabi mo na ba kay Chris na buntis ka? Hindi pa. Pues, sabihin mo kay Chris na buntis ka. Di solve ang problema mo. Ano? Hindi mo pa pala iniiwasan ng lalaking yon. Patuloy pa rin kayong dalawang nagkikita. Tay, paano ko siya iiwasan? Siya po ang ama ng dinadala ko. Alam naman ni Chris na buntis ka. Hindi pa ho. Paano kung malaman niya? Ano bang ginawa mo? Bakit hindi mo pa sabihin sa kanya na buntis ka? Para ano? Para ipaako sa kanya ang bata. Ano pa nga ba? Siya ang kinakasama mo Paano naman yung totoong ama nitong bata, itay? Paano kung maghabol? Di lalo akong nasira. Ayan. Yan na nga ba yung sinasabi ko Gagawa-gawa ka ng problema ngayon, hindi mo alam kung paano mo lulutasin. Pwede ba, itay? Huwag na ninyo akong sermonan at natutulili na ang tenga ko. Yan ang hirap sa'yo, Maita. Masyadong matigas ang ulo mo kapag pinagsasabihan ka. Ayaw mong makinig. Pero ngayon na may problema ka,
kaming mga magulang mo ang tinatakbuhan mo. Oh, bakit nandito ka pa? Hindi ka ba mamamasada? Kasi medyo masamang pakiramdam ko. Ano? Sobra ka naman. Para kang bata. Masama lang pakiramdam mo. Ayaw mo nang mamasada. Hindi mo ba naisip na gutom ang aabutin mo kung hindi ka mamamasada? Pati ako idadama mo sa gutom eh. Hindi nga talaga magandang pakiramdam ko eh. Ilalagnat ako. Dahil siguro nawalan ako kahapon. Asus! Napaka-OA mo naman. Malayo yan sa bituka. Pati lagnat eh. Para namang grabe ang sakit. Paano yan? Masasayang ang araw mo sa pamamasada. Kahit pa paano may ipon pa naman tayo. Ano? Ang ibig mong sabihin, uubusin mo ang savings natin bago ka pumasada ulit? Hindi naman sa ganun. Ang akin na ipapahingan ko lang ang katawan ko. Dahil mahirap naman kung aabusuhin ko ang katawan ko. Huwag kang mag-alala. May kaibigan ko. Ayan! Wala ka ng ibang ipinagmamalaki kundi yung dati mong kasamahan sa trabaho. Bakit? Sa palagay mo ba? Hindi magsasawa yun sa pagpapautang sa'yo? Pesting buhay ito, oh. Sumama nga ako sa iyo para hindi na ako maghirap sa buhay. Pero mas lalo pala akong mahihirapan ngayon. Nagsisisi ka ba? Sa pagsama mo sa... Oo! Nagsisisi ako dahil akala ko kung sasama ako sa iyo, hindi na ako maghihirap sa buhay. Pero hindi pala. Dahil isa palang batugan ang kinakasama ko. Pesting buhay ito. Erwin, Oh, ma'am. Kayo pala. Pasensya na ako kayo at hindi ko kayo napansin. Bakit ho? May ipag-uutuso ba kayo sa akin? nagugulila na talaga kasi ako sa dako. Pwede bang sabahan mo ako sa kanya? Oho. Oh, bakit? May problema ba? Hindi mo ba ako masasabahan sa kanya? Hindi naman ako sa ganun, ma'am. Ang totoo niyan gustong gusto ko kayong samahan o may paggagawa sa akin para magkaayos na ko kayong mag-ina. Kaso nga, Kaso, ano? base ko kasi sa naging usapan namin nung isang araw parang hindi daw pala siya handa na makipag-usap sa inyo, makipagkita. Kita nyo naman ninyo nang bigyan nyo siya ng pera pinababalik sa inyo. Kaya nga hanggang ngayon galit pa rin sa akin ang anak ko. Ganito na lang kaya. Samahan mo lang ako kung saan siya napapasada. Kung saan niya pinapasada yung pampasaherong tricycle. Hindi ako magpapakita sa kanya. Gusto ko lang siyang makita. Baka makilala niya ang van ninyo at biglang umalis. Kung gusto ninyo, mag-arkila na lang ho kayo ng tricycle para kahit ilalapit niyo yung tricycle sa kanyang tricycle, hindi niya mahahaltang kayo yun. Maganda ang idea yan. Sige. Mag-arkila ka lang ng tricycle para makaalis na tayo.
sama talaga ng pakiramdam ko. Kung hindi rin sa pagpapalit sa akin ni Maita, hindi ako mamamasada ngayon. Nahihiga pa ako. Dahil siguro sa hindi ko pag-aalmusal kanina, patong-patong na ang nararamdaman ko. Nahihilo na ako. Pare, anong nangyayari sa'yo? Pare, Chris, ano ba ang nangyayari? Umiikot ang paningin ko. Pare, Chris, teka pare, mahuhulog ka. Pare, tulungan natin si Pare Chris, oh. Tulungan niyo ako. Itakbo natin sa ospital. Pare, bakit? Anong nangyari? Dahil itong kasama namin buha pasada eh. Ha? Hindi ba ikaw ang yung kaibigan niya? Pare Chris, anong nangyari sa kanya? Ha? Pare, nahilo siya. Tagbo na natin siya sa ospital. Dalihan niyo. Chris, anak. Mama. Anak, kung hindi mo pa ako papatawad hanggang gayon, hindi kita pipilitin. Pero pakiusap, tanggapin mo naman ang tulong na ibinibigay ko sa'yo. Mahal na mahal kita. Ayokong mawala ka sa akin. Mama. Na-overfatigue ka, anak. At bumaba ang dugo mo. Mauuwi sa leukemia ang sakit mo kung hindi ka magapan kaagad. Kaya't anak, nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo naman ako mag-iina kahit man lang sa pagkakataong ito. Patawarin niyo rin ako, Mama. Sige, kung talagang mahal mo ang kinakasama mong babae, hindi na ako hadlang. Iuwi mo na siya sa bahay kung gusto mo. Gusto kitang makapiling. Gusto kong maipagamot ka. Doon ka muna sa bahay. Kung gusto mo, dalhin mo siya sa bahay hanggat nagpapagaling ka. Doon ka muna sa bahay. Pakiusap, anak. Mama. Oo, anak. Gusto kong makasiguro ang paggaling mo. Kaya doon ka muna sa bahay hanggat tuluyan ka nang gumaling. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita, nadama ko ang... Mahal na mahal ka talaga ng mama mo, pare. Isipin mo na lang, ha? Handang tanggapin ang babaeng hire niya para sa'yo. Hanggang dito na lang ako, ha? Para walang makakita sa'yo. Pare, si Maita. Sige, tatawagan kita mamaya pag wala pa sa bahay si Chris. Bukas ulit. Bye! Maita. Sino ang lalaking yun, ha? Sino? Kaklase ko yun nung high school. Bakit bang kulit-kulit mo? Kaklase mo noong high school? Bakit matanda na siyang tignan? At napakabait namang kaklase yan. Dahil ilang beses ka na niyang inihahatid at pinapakain pa sa restaurant. Ano naman kung pinapakain niya ako sa restaurant? Bakit ikaw? Nakakakain ba ako sa mamahaling restaurant? Dinadala mo ba ako doon? Ay, hindi pala. Dahil kakarampot lang ang kinikita mo sa pamamasada mo ng tricycle. Maita.
Alam mo ba na ang maghapong kinikita mo sa pamamasada mo ng tricycle, ipang gasolina lang niya? Anong ibig sabihin nito? Mas pinipili mo ang lalaking yon dahil may kaya siya sa buhay? Oo! Dangan rin lamang na ikaw na mismo ang nakakita sa amin. Itong sasabihin ko sa'yo. Sa ayaw mo at sa gusto mo, makipaghiwalay na ako sa'yo. Lumalaki na ang tiyan ko. Hindi magtatagal. Mahahalata na buntis ako. Oo. Ano naman ang problema nun? May kinakasama ka naman, di ba? Talaga bang desidido ka na ipaako kay Chris ang bata? Oo naman. Ang importante ay alam ko na ako ang ama ng bata. Kung hindi ko pa pala pinag-DNA test ang bata, hindi ka pa maniniwalang anak mo tong pinagbubuntis ko. Siyempre naman. Pinagsabay mo kaming dalawa eh. Natural lang na maniniguro ako. Ano kaya kung pakasalan mo na lang ako? Total, hindi pa naman kayo kasal ng kinakasama mong babae eh. Hindi pa nga kami kasal ni Alma. Pero mahal ko siya. At sa katunayan, pakakasalan ko na siya. Ano? Sigurado ka mas hindi mo pupuntahan si Maita? Pare, ang totoo niyan, wala akong naramdamang sakit ng pinili pa niyang lalaki niya. Ano? Ewan ko pare. Siguro nga, dahil sa haba ng pagtitiis ko sa kanyang masamang ugali, ay... Pare, si Maita. Bakit mo pinuntahan si Erwin sa opisina? Isasama mo ba siya sa mga lalaki mo? Hindi! Pinuntahan ko siya dahil magpapasama sana ako sa kanya para kausapin ka. Para ano pa? Nakipaghiwalay ka na sa akin, hindi ba? Payag na ako magpakasal sa'yo. Bakit? Dahil ba iniwan ka na ng lalaki mo? Kaya mo ako binabalikan? O dahil nalaman mo na ako ang nag-iisang tagapagmana ng kumpanya ng mga magulang ko? Chris? At baka hindi mo nalalaman. Alam ko na ang dahilan kung bakit malimit kang makipagkita sa lalaki mo. At yun ay dahil buntis ka at siya ang ama ng dinadala mo. Hindi! Ikaw ang ama ng dinadala ko! Ikaw! Paano mo? Paano naging ako ang ama ng ipinagbubuntis mo? Iayaw mong sumipik ako sa'yo. Paano? Pagod ka? Kasi nauubos ang lakas mo sa lalaking yun. Chris, patawarin mo ako. Handa ako magbago. Bumalik ka lang sa akin, Chris. Nagpapatawa ka ba, Maita? Ngayon pa ako yayayaing pakasal? Nang masiguro ko sa sarili ko kung anong klase kang babae? Tama nga sina mama at ang kaibigan ko. Tama nga sila. Patawarin mo ako, Chris. Bumalik ka sa akin. Magbabago na ako. Patawarin mo ako. Bumalik ka sa akin, Chris. Huwag mo akong iwan, Chris.
Magmula nang tayo'y di na nagkita. Ang tunay na pag-ibig, madalas ay minsan lamang dumating. Kaya't pahalagahan at alagaan ng relasyon meron tayo sa taong totoong nagmamahal sa atin. At hindi lahat ng kumikinang ay ginto. At hindi lahat ng nababalot ng marumi ay putik. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, John Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Natatandaan, maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y